Gusto mo bang mag-apply ng Philippine Passport? Sa video na ito, isi-share ko sa inyo ang step-by-step process kung paano ko nag-set ng online appointment sa DFA. At para makakuha ng Philippine Passport, kailangan natin ng online appointment. Ito yung gagawin natin mamaya. Ikalawa, dapat ay meron kang PSA birth certificate, valid government ID, applications form mula sa email ng DFA once na natapos na tayo sa ating online appointment. At para sa mga babae na married na at gusto nilang gamitin ang apelyido ng kanilang asawa, kailangan nyo magdala ng PSA marriage certificate. So ito yung mga acceptable list ng valid IDs. Maglalagay ako ng link sa descriptions para ma-double check nyo na din yung list ng requirements. Ngayon, mag-set na tayo ng appointment online. Pumunta sa Google search at hanapin mo ang passport.gov.ph. Piliin ang schedule an appointment. Basahin ang kanilang terms and conditions. I-click ang box as indicating na nag-agree kayo sa kanilang terms and conditions at sa kanilang privacy policy. I-click ang Start Individual Appointment kung ikaw ay mag-isa lamang mag-a-apply, or i-click itong Start Group Appointment kung higit sa isa ang mag-a-apply ng Philippine Passport. So sa tutorial na ito, piliin natin ang Individual Appointment. Kung nasa Pilipinas ka, piliin mo ang Asia Pacific sa region at Philippines sa country. And then, pumili ka ng DFA site na pinakamalapit sa lokasyon mo. Once na naka-choose na kayo ng DFA office, mag-a-appear automatically ang kanilang office address at ang kanilang contact number. Before tayo mag-proceed sa appointment, meron lang reminders dito si DFA. Take note na once na nakabook ka na ng appointment, hindi na siya pwedeng ilipat or i-reschedule. Kung may changes kang gagawin, kailangan mo ulit mag-book ng panibago. At tandaan, meron lamang tayong limited time or 30 minutes para makompleto ang application. So after nyo mabasa, i-click mo lang itong box na I confirm and then click next. Para sa unang step, ang date and time. Pumili ng petsa at time na angkop sa inyong availability. Makikita dito kung fully booked na or kung available pa ang slots. Once nakapag-choose ka na, i-click mo lang itong I am not a robot. I-choose ang hinihinging image. Then tap next. At para sa second step, ang personal information. Before tayo mag-proceed sa pag-fill out ng form, kailangan ibasahin nyo muna itong warning ni DFA. Once na clear na sa inyo, itap mo lang itong I agree at mag-proceed ka na sa pag-fill out ng form. Ma-notice mo, mayroong mga red asterisk dyan. Ibig sabihin, mga required field siya at kailangan mo itong sagutan. Ilagay ang inyong mobile number at ang email address. Importante ito kasi magsisend dito ng confirmation si DFA. So, ulitin mo lang siya dito sa confirm box. And then, proceed ka sa personal information. Once done, itap mo na yung next. Para sa step 3, ang family information. Ilagay ang details ng inyong father, mother, at kung married ka, ang informations ng iyong spouse kasama ang kanilang country citizenship. Make sure na tamang spelling ng kanilang names at tugma ito sa informations ng PSA mo, para maiwasan natin yung problema sa application. So once done at okay na, itap mo na itong next. At para sa step 4, ang application's information. Kung nag-a-apply ka pa lang ng passport, piliin mo ang new. Pero kung may existing passport ka na at malapit na ito ma-expire o expire na, piliin mo ang renewal. Pero kung nawala naman ang inyong passport, piliin mo itong lost at i-fill out ang ibang informations na kailangan. At para sa type of applications, sa tutorial na ito, pipiliin natin ang new kasi mag-a-apply pa lamang tayo ng passport. At para dito sa basis of Philippine citizenship, pipiliin nyo dito kung paano kayo naging Pilipino. Kung ipinanganak kayong Pilipino, piliin nyo ang by birth. Yung ibang options kasi dyan, kagaya nitong naturalization, ito ay for those na hindi ipinanganak na Pilipino pero naging Pilipino sila through legal process. So, piliin mo lang kung ano yung applicable sa'yo. So, ang basis ko is birth. At dito, sa emergency contact person, ilagay mo ang taong pwedeng tawagan in case of emergency. Pwede itong family member o kaya yung mga trusted person na kilala mo. Ilagay din ang kanilang contact number.
Once done, itap mo ang next. At para dito sa last step, ang inyong contact information. Ilagay ang inyong current address kasama ang municipality at ang province. Ilagay ang inyong occupation. Para sa office address, optional lamang to. Kung wala, okay lang. So once done, itap mo na yung next. Now, ito yung summary ng lahat ng informations na na-provide mo at na-fill out sa kanilang online form. I-review lahat ng details kung tama. Kung may pagbabago, pwede mo pa siyang i-edit by tapping this edit button. At once na okay na siya, itap mo itong I am not a robot. Piliin ang images na hinihingi. Click verify. And then, itap mo itong maliit na box sa side that I am aware. And then, tap confirm. Now, i-choose mo naman kung ano yung processing type na gusto mo. Para sa regular process, nagkakahalaga ito ng 950 pesos. Mas mura ito at mas matagal nga lang ang release ng inyong passport. Tumatagal ito ng 12 days. Samantalang ang special process ay nagkakahalaga ng 1,200 at mas mabilis ang release ng passport mo dito. Piliin mo ang best options na para sa'yo. Scroll down ka at makikita mo naman itong payment method. Pwede kayo magbayad over the counter o kaya ay debit o credit card. So, i-choose natin itong over the counter payment. Scroll down again at makikita mo itong other services. Kapag napansin nyo na nakatap itong pick up, okay lang yan. Sa system kasi wala namang ibang option dito. Pero kung gusto mo ng delivery, sa mismong appearance mo, tatanungin ka naman doon sa counter kung ang gusto mo ay pick up or delivery at doon ka magde-decide. So, scroll mo lang siya hanggang makita mo itong summary ng iyong for payment. Once decided ka na, pwede mo na itap itong pay now. And then, mag-a-appear itong payment confirmation. Basahin at kailangan nating maintindihan na ang pinili daw nating payment mode ay may additional na convenience fee. At once na matanggap na natin ang ating reference number, kailangan daw natin itong mabayaran sa loob ng 24 hours. Take note din na ang processing fee ay hindi refundable at hindi maaaring i-transfer sa ibang aplikante. Once na naintindihan na, itap mo ang I agree and then click proceed to payment. And then mag-a-appear itong payment reminders. Meron ding payment instructions. Pwede nyo namang basahin. Scroll down nyo lang yan at makikita nyo itong generated payment reference. So ito yung reference number na gagamitin nyo sa pagbabayad. At nandyan din yung total amount na babayaran nyo. May additional 50 pesos as convenience fee kung gagamit tayo ng over the counter. Remember na may payment expiry ang appointment at kailangan mo itong bayaran within the given time kasi kung hindi, mag-automatic cancel ang appointment slot mo. At once nga na makancel siya, kailangan mo nang mag-book ulit ng panibagong appointment. Magbayad sa mga authorized payment center ng DFA or pwede din through GCash. Pumunta ka lang sa bills, hanapin mo ang government, and then i-search mo ang DFA. After mong magbayad, makaka-receive ka ng confirmations passport appointment sa inyong registered email address mula sa DFA. Kung saan, nandyan ang detalye ng inyong appointment. Kailangan mo ding i-print itong naka-attach na passport applications form at ang electronic receipt sa A4 size na bond paper. Kasama din sa attachment itong feedback form o itong survey form ng DFA. Optional lamang ito at hindi naman required, pero pwede nyo na ding sagutan at ipasa sa araw ng inyong appointment. Pumunta sa piniling DFA site sa araw ng inyong schedule. Dumating at least 30 minutes before your appointment. Dalhin ang original at photocopies ng inyong required documents. I-follow ang kanilang dress code at iwasang magsuot ng heavy makeup. Pagdating mo sa DFA office, dadaan ka sa mga documents verification, biometrics or picture taking at fingerprints, and then yung final confirmations ng inyong details. After mong matapos sa proseso, pwede kang pumili kung gusto mong ipa-deliver ang passport mo sa inyong bahay or pick up sa DFA office. Kung by delivery, may courier na mag-a-assist sa inyo at kailangan mo lamang magbayad ng additional fee. Or kung pick up naman, kailangan mo lang ingatan ang inyong passport receipt kasi kailangan mo itong i-present sa araw na pag-pick up mo ng inyong passport.
And that's it. Ganun lang kabilis at kadali yung pagkuha ng online appointment at pag-request ng ating Philippine passport.